Yun. Hello guys! Welcome po sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review. At ngayon naman po ay i-review natin ang ikalawang part ng The Glory. So, ito po ay na-review natin ito na nakaraan dati yung part 1. Ay, na-review na ba natin nakaraan? Ha? Na-review na pala natin nakaraan. Oh, part 1! Hindi ko matandaan eh. Hindi ko alam. Andito ba si si Gamana? Oo, andito ako. Oh, so yun, bago natin simulan yung pag-review para sa ikalawang part or second season, huwag niyo po kalimutang i-share ang ating live stream video at i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Pa-follow po namin YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph, Twitch channel, twitch.tv/fpsmediaph, Twitter, twitter.com/fpsmediaph, at TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Pabisita rin po na aming Bilibili space. Nag-upload po kami doon ng spoiler at review ng mga anime sa 16893575770 at Senior Gaming naman sa 139751970. Pabisita rin ang aming Pahinarya o website sa www.fpsmediaph.com. So ngayon kasama po natin si Gama, si Kuya Eri, hahabol siya mamaya. Ako rin kay Eri. Hello At guys. nandyan din si Totoy. Sigaw labas tayo. Ay, hindi pala tayo live. Tayo live, tayo. Maaga si AR. Grabe siya. So, yun. At, yun nga, yung second part nga na sa mga nakapanood dyan ng, ng The Glory. Kaway-kaway po dyan. Kamusta naman ang inyong experience? At, ngayon, ito na nga yung last part, tama ba? Oh, last part na eh. Last part nung buong storya nung The Glory. So, sa mga di pa nakapanood dun sa first part po ng review po namin ng The Glory Part 1 or Season 1, nasa sa channel lang po namin yun. The Glory din yung title. Yun. So, dito, saan nga ang part yung nagtuloy? Doon sa sa bahay ni ni Myung. Ay, sorry. Go! May sound Sa pala na sa bahay, ay doon sa nag-aano siya. Kaya nung pinakita yung flashback kay kay Myung kung anong ginagawa niya habang nawala kasi siya sa season 1, di ba? Tama ba kalahati ng ng episode ng season 1, halos wala si Myung, puro babanggit lang siya. Tapos sa second part dito, akala natin dito natin siya makikita, may flashback dito sa part 2. At pinakita nga ko anong ginawa niya. Habang nag-aaral sa balutan siya, tinatawagan na niya yung friends niya. Sila, pangalan nung yung sa flight attendant. Tinatawagan yung flight attendant, taga I love you, tapos pati si Sarah. Lahat nung kaibigan niya tinawagan niya kasi lahat. may balak siyang i-blackmail siguro tong mga to. And syempre, yung pinaka iba-blackmail niya talaga ay si Yongjin. Search mga pangalan nila pang hindi tayo Si Yongjin, si Sarah, si Myung ulang kilala ko eh. Sa first episode lang din pinakita na kung sino mamatay, tama ba? Sa first episode ata. Sa first episode. So, after niya tawagan itong mga to, pinuntahan siya ng kanyang isa sa mga tinawagan at yun ay si Yongjin, si Park Yongjin. So, suot na ni Park Yongjin yung green niya na sapatos na may something mysterious nung sa first part ng na season. So dito ni Yongjin, parang kinompronta niya si Myung-oh. Kasi nga ito si Myung-oh, tinatakot si Yongjin tungkol dun sa pagkamatay nitong si Sohee, yung unang biktima. Binuli ni Yongjin bago pa si Dong-un. Ngayon, ito kasi si Sohee ay tinulak ni Yongjin. So, siya yung pinaka-prime suspect. Tapos ang iniisip ni Myung-oh na pwede niyang paggamitan dun sa pagba-blackmail. Ngayon, dahil pumunta nga si Yongjin, so guilty siya. Pinuntahan niya si Myung-oh. Oo, parang may talagang si Yongjin yung pumatay kay Sohee. Ngayon, di ko malaya paano niya na-provoke si Yongjin para patayin siya. Paano nga ba? Parang may iba siyang hinihingi eh. May iba siyang hinihingi kay Yongjin eh. Bukod dun sa pera.
yung katawan siguro ni yung Jin, hinihingi niya tapos syempre na-provoke na tong si Si Yeonjin. no? Tapos may baso doon na mamahalin. Pinakamahal yata na alak yan. Yung niya. Balibag sa ulo. Pinalo niya. Pinalo sa ulo. Tapos hindi na basag yung yung bote. 2 beses na Makapal na bote yun. Makapal na Oo. bote. Hindi naman ko na ito. Nila yung paano yung crime scene. So, yun. At dahil di naman natin maalala kung ano yung pagkakasunod-sunod. Ano lang natin. Ikwento na ba natin kung paano ang nila? Naging nila? Nung naging ending nila. Kasi sa sa poster nila, spoilery na yung poster. Nakakita Yes. kami poster niya. Yung kay simulan natin dito kay Myung-oh, paano siya namatay. Si Myung-oh, ang pumatay sa kanya si Yeonjin, di ba? Tapos may mga ebidensya din na naitago doon, yung bote, naitago ni ni pangalan nun, yung isang binuli nila. Ito, Tapos yung kuko ni Myung-oh nakalmot yung paa ni Yeonjin. And yun nga, tinanggal din naman yun, tinanggal yung totoong nakalagay na natira doon. Pero binalik naman nila. ang doon kasi, nakalmot niya si Yeonjin. Tapos itong si Yeonjin, after niya nga patay itong si Myung-oh, tumawag ng pampalinis, mga goons niya, yung mga goons ng kasabot nila na police or police chief. Pinalinis yung yung crime scene. Tapos pati syempre yung DNA na nasa kuko ni ni Myung-oh, malinis na yon. Ngayon ang problema, itong si police chief, naghahanda para sa future future pamahinga niya, pag-retiro niya. So may pamabablackmail siya sa pamilya nila Yeonjin. Imbis na ilibing o itapon tong si Myung-oh, nilagay niya sa sa matagal? Lumang morgue. Lumang morgue. May nagpo-function pa naman. Oo. At abandonadong morgue, walang may-ari. Or on sale lang. On sale siguro yun kasi naibenta kay kay Doc. So, yun nga, at sabi, pag inahanda niya para sa kanyang pag-retiro, itong katawan ni Myung-oh. Ngayon, hindi alam nila Yeonjin yun at magagamit yung laban kay Yeonjin. Ngayon, itong sila, si Sarah, si Sarah next. Yung sa part 1, di ba, na-meet niya ni Dong-un yung mother-in-law niya. Future mother-in-law. Ni Sarah? Oo. Di na pinakita dito yung future mother-in-law sa bandang dulo pa eh. Pero Hindi si Sarah yung may future mother-in-law. Si Sarah yung adik. Ay, iba pala yung Sarah adik. Iba pala pangalan ng Hadong. Mahirap kasi pronounce eh. Basta yung yung flight attendant. Si Hejong. Yung si flight Hejong, attendant. Ito naman, medyo siya eh. Sa part 2 ba yung na-meet niya si Part 1 yun. Na-meet niya si Dong-un. Part 1. Sa part 2, kaya sinabi ni Hejong kay Yeonjin na na-meet niya yung asawa niya. Tapos gigil tong si Hejong dahil syempre dahil na-meet nalaman na ng asawa niya yung mga niya, dark history niya. So itong si Hejong dahil kakakampi na ni Dong-un. Dong-un, kasi bumaligtad na siya eh. Dahil wala siyang choice eh. Pero medyo siya, hindi siya ganun ka-active dito ngayon, 'di ba, sa part 2. More on sila Sarah tsaka Yeonjin na eh. Parang siya dito eh. Si Sarah may medyo malala yung nangyari sa kanya eh. Ang pinaka light ng nangyari dito talaga itong yung flight attendant nga na to. Kasi malala din naman kasi mawawalan siya ng boses dahil sinaksak yung lalamunan niya. Siya. Oo. Hindi siya patay. Hindi siya patay, hindi siya kulong. Oo. Kasi yung tawag dito colorblind kasi patay. Itong unahin pala natin si Sarah kasi may kinalaman kay Sarah yung yung ending ni Hejong. Si Sarah, isa sa mga bully din ni Dong-un. Ito yung drug addict na may tatay na minister. Tatawag siya? Pastor, ministro. At siya, drug addict siya at ang ginagawa niya ni Dong-un sa kanya, lalo niyang di ba? Binigyan niya lalo. Lalo niyang pinapa-addict. Oo. Tapos may one time nahuli niya
nahuli si Sarah sa loob ng church mismo. Oh, sinet up yun. Sinet up ni Dong-un yung ano na yun. Napanood ko! Di ba nakita siya? Oo, Nakita sinet sa mga up yun. tao? Get. Teka lang ha, pasensya na yun kasi Newey, na-hospital yan kahapon eh. Ang maganda sa The Glory, kung paano nagawa yung pagigante, di ba? Si Dong-un nasa background, wala siyang direct participation at hindi nga siya mahuhuli in the end. So, halimbawa, yung ginawa nga kay Sarah, maganda yun dahil ginamit yung kahinaan ni Sarah. Yun nga, kasi nga si Sarah ay hindi nakakapag-drugs simula nung nawala si si pangalan to? Si Myung-oh. Oh, at ang nangyari din kasi, sabay na parang sinabay na inilabas yung blind item na si whether A ay bully at may napatay na estudyante daw. Then itong si Sarah, dahil nga wala si Myung o giyang na dito inakit nila ng droga at yun nga nag-drugs talaga. Nag-drugs talaga siya. Pero maraming naka-setup na camera at pinalabas dun sa mga members ng church kaya nag-aalisan eh. And eventually nga, nagamit pa to para pagsabungin yung dalawang magkaibigan, si Sarah at si Yongjin. Kasi the same time, para matabunan yung issue kay Yongjin, naglabas si Yongjin ng article tungkol kay Sarah. Yes, para matabunan Pero yung issue hindi niya. si Yonjin naglabas. Si Yongjin na naglabas. Hindi nag-post si eh. Sabi na nga ba eh. Sinadya ni Okay, sa Newey kasi dalawang beses ko natin napanood. Ang naglabas no article, yung grupo ni Dong-un. Pero, di ka kasi nakikinig dun sa usapan. Kaya nga English natin yung pinanood eh. Para matabunan yung issue na yun, nagpagawa si Yongjin doon sa mismong writer sa balita na kasi hindi naman siya yung nagsusulat ng tungkol kay Sarah. Kasi yun yung eksena na kinompronta ni Sarah si Yongjin doon sa loob ng kanyang dresser. Tapos doon nila natuklasan nawawala yung yung bag niya. Yun yung pinag-uusapan nila doon. Teka, balik lang ako sa ina-edit ko. Ayun, so yun nga, sinet up itong si Sarah na ganyan. Tapos paglabas niya ng kulungan, siya naman yung gumante dito kay Yongjin. At may nilabas siyang video, yung video nga ni Sohee at ni Gigil siya kaya dahil nga nagkasabay eh. Pero sinadya din naman ni Dong-un na magsabong tong dalawang to, lalo't sabay na kumalat yung sa kanila. Ngayon, dahil nga inisip niya si Yonjin yung pinaka dahilan bakit nagkaganon na kumalat yung nasira yung pangalan niya, pati yung sa yung sa tatay niya, di ba? Tungkol sa tax evasion. Na din yung labas din yung tukol doon. Ngayon, itong si Yonjin, tiyatarget ngayon si Sarah, tiyatarget ngayon si Yonjin. At nilabas mga baho. Yan ang hirap sa pag may kasabay kang bullying ng bata, ka pa. At nakatago pa. Oo, wala pa sa flip phone. Naka-flip phone pa yun eh. Ngayon, itong may video si Yonjin. Si Sarah, may video si Sarah na itong si Yonjin, binubully si Sohee dahil lang sa magkapareho sila ng damit. Tapos syempre fake yung damit nung kay Sohee. Kay Sohee, pero ayaw pa rin palampasin ni Yonjin. Ang sabi nga niya tatanggalin na lang daw. Hindi niya isusuot. Pero hindi. Yan mahuba rin. At nakunan niya ng video ni Sarah. Ngayon nakatago pa sa kanya. Ang dami ng videos na actually kinapay mula sa phone eh. Ang pinakita lang yung tungkol dun sa yung isang video na yon. Yun ang pinakita eh. Tingin mo talaga yun? Sinadya ni Sarah na itago yung mga clips na yun? Malamang kasi marami siyang ipon eh. For future use. Kasi alam naman natin na may ugali talaga tong si Song. Hindi, kasi yung mga ganyang halimbawa ako, yung mga luma kong camera, na itatago ko pa eh. Meron nga ako natatandaan na pinanood na tungkol sa isang construction worker na hindi pa uso yung Bitcoin nun.
isa sa mga unang bumili. Tapos na-lock yung phone niya. 8 years niya hindi ginagamit. Tapos pinahack dun sa isang para mabuksan. Dahil nakalimutan niya paano yung pattern dun sa niya. So, meron talaga mga tao na posibleng 17 years, 20 meron years, no? na matatabi yung mga gadget, ganyan. Well, may tawag dyan eh. Yung kahit sobrang luma na ng mga gamit mo, ayaw mo itapon. Di ba may, Sentimental. ano tawag doon, Pai? Sentimental. Hindi bukod sa Hoarder. sentimental. May Nag-hoard. nag-hoard ng gamit Pero mo. hindi man hoarder, ayun, kasi ako yung mga sira kong cellphone, di ba? Oo. Nandiyan pa rin. Kasi nga, parang part na ng memories mo yun, nostalgia, ganyan. And yung iba nga, nanay ko, yung mga dati niyang phone. Dahil nga hindi matransfer yung laman ng pictures, di pa rin Kasi may tinatapon. napanood ata akong docu nun. Sakit na, sakit na yung nangyayari sa kanya. Yung, kahit yung mga basyo ng tinatabi na niya, di ba? Bawa sa amin, yung mga VHS tape. Wala na yun eh. Tsaka yung mga CD ko dati, ilang stock yun. Ilang hundreds of stocks yun ng mga installer na nakatago pa rin sa akin. Hindi ko pa rin tinatapon. Alam mo, meron akong ganyan sa bahay. Alam mo kung yung mga tinatabi ko. Mga paputok pag bagong taon. Yung mga kaya, Kapag gamay kaya, yun. kaya pagka, hindi, wala na mga expired na nun eh. Kahit na, pwede Di pa ba rin yung puputok? Hindi man siya pumutok, pero pwede siyang mag-cause ng Mag-cause ng fire. Oo. Kasi may pulbura pa rin. Totoo naman yun na nakatago. Pero tinapon ko na rin itong mga 2 years ago, 3 years ago. Kasi mula mula elementary hanggang high school, ganun yung ginagawa Pustahan, ko. pati nga yung bote ng mga soft drinks Yes. may nakatago pa rin eh. Oo. Tansan. Ako meron ako doon, yung lumang bote ng beer na gusto kong ibenta. Pero Kay Kyle, beta mo kay Kyle. kay Boss Toyo, hindi, joke lang. Toyo yun eh. Pero yun nga, kumbaga parang believable naman na yung mga ganun may tatabi. Yes, Lalo na mayaman naman sila sana, kumbaga masinop. oo. Kasi yung ibang katulad natin na nasa lower middle class, ganyan. Tayo yung mga tipong, tapon na yun, wala tayong space para dyan. Tsaka So- artist si Sarah eh. Oo, yung pa isa. So, Pero yun lang, iniisipan ko lang kasi ng ibang vlog. Kaya niya tinabi. Kasi may balak siyang paggamitan or may ginawa sa kanya si Sarah. Pero, yung kid. Pero yun nga. Pero Wala marami rin siyang namang ipon pinakita eh. Ha? Marami rin siyang ipon na videos. Oo, Hindi lang dami pinakita niya. sayang, dapat nakita na rin. Pero kasi, parang iisipin mo, napaka-relevant ba nung tinraidor si Sarah ni Ni Yongjin. at yung pagtraidor ni Yongjin, ni Sarah kay Yongjin. Pagbaliktad. Oo. Kasi, paano yan, kung walang video na natabi si Sarah, paano niya Maraming paraan. Kasi una, siya yung source that nandoon siya doon sa pangyayari. Pwedeng siya mag-testify sa video, mga ganyan. And, kumbaga, isa lang to sa mga ways na subtle na parang gantihan ng mga magkakaibigan, di ba? Then, later on din, itong si Sarah, sinaksak si Hejong. Ito ba, yung sa itong dalawang Ay, to. kulong din pala si Sarah, no? Nakulong si Sarah. Yun nga, di ba si Sarah nakulong, nakalabas din, syempre dahil mayaman. So after pagkalabas ni Sarah, at after niya pagkalat yung baho ni Yongjin, nagpunta sila sa tama, funeral Funeral ni ni Myung-oh. Si Myung-oh, yung katawan kasi ni Myung-oh, nakuha na nila Oo, nakita. Nakuha na nila pangalan to nila Dong-un. Oo. And sinet up nila, binalik nila yung yung DNA ni Yongjin sa pamamagitan ng doktor. Okay, so kwento natin yung sa yan. Dun sa kay Myung-oh. Una munang ginawa ni Dong-un para makuha ang DNA ni kasi 'di ba nilinis na, wala na wala na, okay sa na yung lahat. kay Myung-oh. Ang ginawa nila, sinet up ni Dong-un, inutusan niya ni Dong-un si Hejong? Si Hejong. Inutusan niya si flight attendant si Hejong, yung may yung buhok. Natawagan si Yongjin at makapag-meet doon sa lugar na sasabihin niya. At yun yung clinic ni pangalan Yojong, si doktor. Basta si Doc. Si doktor na lang para di tayo magkalito. Ngayon, itong si doktor ay matawag niya sa kanya, plastic surgeon. Plastic surgeon. Ngayon, dahil doon nag-accidenting doon napilit ni ate girl, ni flight attendant yung si Yongjin na ma-meet doon. Doon sila nagpalitan ng mga masamang salita. Tapos dahil andun si doktor, tapos may charm naman si doktor, na-charm niya tong si Yongjin at
Nauto. Nauto niya Oo. na siya kunin as plastic surgeon. Oh. Kasi parang siyempre si Yonjin yung pakiramdam niya, gusto niya lagi maganda, ganyan. Kaya ayun. Nauto siya. Tapos nung one time dahil after mga ilang days or ilang weeks ang lumipas, napapunta siya kay doktor at nagpaayos o kung ano man yung pinaayos niya. Pag nagpalip ng kung ano man. Oo. Tapos nung matutulog na siya kasi Groggy kasi doon groggy sa na yun. Anesthesia ba yun? Anesthesia na anesthesia, yun. yes. Andun yung nurse, nurse ni sa high school nurse nila, yung umalis, nag-resign. Hindi niya nakilala. So, siya yung yun nag-administer sa kanya ng anesthesia. Tapos habang patulog na siya, habang pawala na ng malay, bumulong si doktor. Ano binulang? Bumulong si Piggy Bello Sabi, tawag doon? Ano ginawa mo kay Sohi? Ano ba yung Basta si Sohi, tungkol kay Sohi, yung binulong. Yung tungkol kay Sohi, yung binulong niya. Kay Myung-oh. Ay, si Myung-oh pala, Yung kay Myung-oh pala, tungkol pala kay Myung-oh. Sorry po. Nalimutan. Tapos si Mr. Bumulong siya, tapos na-shock si Yonjin, kaso patulog na siya Tapos doon na nakita yung doon na na-remember kung ano yung talaga yung ginawa niya sa araw na yon, sa gabing yun kay Myung-oh. Ngayon, hindi niya alam habang nandun siya, kinukuha na pala siya ng DNA. Doon sa iba may sugat siya sa paa. Doon din kinuha kasi doon din magma-match dapat Doon kinuha ni doktor. Tapos dahil plastic surgeon siya, kaya niyang yun, takpan ulit yun. Pero ang tagal din ng sugat na gumaling. Oo, sa bagay, days lang yun Kasi kung kinuhanan niya mahalata niya kung magaling na yung sugat. Pero yun, hindi pa nga magaling yung sugat. Tapos nung hindi niya alam hindi alam ni Yonjin kung anong ginawa. Basta pagising niya, anong ginawa mo sa akin? Tapos feel niya, dahil nga groggy siya ng time na yun, baka naisip niya, nasa isip lang niya na may yung sinabi. So, hindi siya nagkaroon ng hinala kay doktor. Nalaman lang niya na may posibilidad na may ginawa sa kanya, nalaman niya ang koneksyon ng doktor tsaka kay Dong-un. At sabi mga malas daw siya sa mga may letrang O ang pangalan. At may O si doktor. Lahat naman nung kasama niya si lang ang wala. Si Sarah. Si Sarah. Ano ba apelyido ni Sarah? Ang apelyido ni Sarah. Yun, D.O. Wala Lee Sarah walang O. Wala siyang O. Walang O. Walang O yung pangalan ni Sarah. Kasi si Myung-oh meron. Si Hejong meron. Sino pa ba? Si Yun na meron. Yung si nanay. Oo. Si Doc. Yung nanay ba ni Yun? Kasi si Doc, D.O.C. Doc. Meron. Yung inisip ko yung pangalan ng yung nanay ni Yonjin. Kung may si Jejun may O din Yun nga lang, si Sarah nga lang ang walang O. Pero si Sarah yung pinakaunang nag-reveal nung kalokohan ni kay Sarah nagsimula Ngayon, so nakakuha na ni doktor yung DNA. Tapos itong na-trace nila kung saan nilagay itong katawan ni Myung-oh dahil kay nanay. Sa pamamagitan ni nanay. Oo, si nanay na spy. So itong si nanay, kasi sinundan nga daw niya yung police, di ba? Police chief. At pinuntahan niya sa lumang morgue. At talagang tiningnan niya, nag-imbestiga siya na tong morgue na to, lumang-luma na, walang gumagamit. Tumatakbo yung may isang daw. kuryente. May isang tawag dito, kontador na tumatakbo. Nang iba yung Nakaka-amaze yung dito ni nanay ba dito? Investigative skills. Yun nga nagiging spy na talaga itong si may Lola. si kuya. Yun nga. Yun din yung maganda dito sa kasi walang hacker, Wala. walang merong masyadong special ability kundi lang sa well thought out plan ni Dong-un. Si nanay nga, yung maid na unang nakahuli kay Dong-un, talagang 'di ba sa unang episode nakita na lagi niya nakikita si Dong-un and alam niya yung kumbaga mapagmasid talaga siya. So believable na mapapansin niya yung ginagawa ni Dong-un. Hindi, yung sa morgue. Yung sa morgue, Ang maganda kasi doon, hindi rin siya parang pilit. Kasi ilang araw daw niya binabalik-balikan at tinitingnan niya yung usage ng kuryente. And
kumbaga, dahil basic na basic yan, kahit na sinong tao, kayang i-analyze yun. At hindi ito yung super complicated na, paano nalaman ni nanay yun? And made lang naman siya yung kanyang, sabihin natin IQ ay ganitong level. Pero ano siya kumbaga believable kasi yung mismo mga circumstances pasok dun sa kung ano yung kakayahan niya at maiisip niya tulad nun. Ilang araw ko binabalikan ito, wala pang kalahating buwan pero ang taas na ng bill ng kuryente nito. At luckily, nakasulat nga doon kung anong part yun ng morgue ng funeral home morgue. So bakit siya gumagamit ng ganung power? So yun yung binarita at niya based kaya. din sa ano niya, sa experience niya kasi nga bahay. alam niya yung bahay na kung ganito lang yung ginagamit namin sa bahay. Ito mas malaki pa. Sa ano, and Abandonado na. So parang May bubuksan man doon na kuryente, sa ilaw lang dapat. Yes, dapat di ganun kalakas. And Eh, maganda yung yung paano ginamit yung character. Pati yung dati niyang trait na mapag-obserba na talagang pinakita nung Tapang din ni first nanay season. kasi binalaan na siya doon na delikado sundan tong pulis na to. Pero hindi siya nagpapigil. At gusto niya talaga kasi makatulong. Hindi, siguro kasi natural siyang curious. Yun din yung pwede, napansin ko Talagang di ba nga pumasok pa nga siya dun sa ng manghuhula. Kasi curious na siya at parang in a way nag-e-enjoy siya doon sa ginagawa niya 'di ba? Kasi pinakita nga 'di ba, iniwan na siya doon sa dulo. Pero nung nag-text ulit si Dong-un Na kailangan ng help. Excited. Buhay na buhay siya ulit Ganun siya ka excite doon sa group. Trabaho. Bukod siguro sa kay Dong-un, doon din sa ginagawa niya. And ako parang nakita ko na parang dahil nga battered wife ganyan. Nung unang season sabi ay pa nitong tulungan ni Dong na umalis doon sa lalaki. And yung pala may purpose. Kaya pala hanggang ngayon nagpapabugbog pa rin yung nanay doon sa asawa, ganyan. May purpose. At maganda yung kinalabasan kasi talagang hindi mo sila walang nagtuturo sa kanilang link. Kasi kapag walang direct link, hindi ka talaga makakasuhan At yun yung maganda na setup nilang grupo. Well thought out talaga yung plano. Na parang pati nga yung police, alam, pero hindi na kita bala. Tatapusin ko na yung investigation ko dito kasi magiging busy na ako Yung police ba nakawala? Wala, patay. Napatay Pinatay nga pala ng mga nung mga goons goods yun ni Sojin. Binartilyo. Oo. So, Kakaiba yung yung revenge plot ng The Glory kasi hindi kailangan patayin ni Dong-un yung kalaban niya Sila mismo yung sumisira sa isa't isa Gumagawa lang siya ng mga situation. And nakikinikinita ko pa nga na parang lagi niyang dadalawin si si Yongjin at ako nakalaya ako, ikaw nandiyan ka sa loob, parang i-enjoy. Torment niya. Pwede, maganda yun. And, di ba, napaka-strong pa rin ni Yongjin, pero nung dulo, siya na yung binubuli dun sa kulungan. At ginagawa naman niya. And yung lalo na nung nakita niya yung nanay niya na nasa kulungan din. Yung nanay niya, hindi siya pinansin. Pero siya, parang alam niya, wala na talaga siyang pag-asa kasi nakita niya yung kasi nanay sa loob na. ilang buwan lang lalagi ng nanay niya kasi, di ba, manslaughter yung magiging Yes, manslaughter lang. Kasi hindi nakipag-settle. Ay, hindi. Matagal pala kasi hindi nakipag-settle nga pala si nanay. Pero, manslaughter lang din. Hindi. Murder na ba yun? Hindi nakipag-settle. Bagay, Kasi kung manslaughter, dapat na mo na makikipag-settle ka. Makukulong ka ng 6 months yata. Tolerable yan doon sa nanay. Pero yung Saka hindi nakita yung yung text messages na tinatakot tong si yung nanay. So may siya, nagkaroon agad ng motibo na patayin. Motibo na patayin yung tao. Yes, So, and yun nga, iba rin yung sitwasyon ng magnanay ngayon. Kasi hindi siya pinansin talaga ng nanay niya. And rin, kumbaga believable dun sa character nila na di ba nga nung estudyante pa lang si Yongjin laging tawag dito. Lagi niya sinasabi, wag daw titingin sa past kundi sa future. So mas siya Mas easy way out lagi. And nakakalungkot na pati yung anak niya niya.
Yung ano pa, yung setup nila kay doon sa nanay ni ano, yung sa name tag. 'Di ba? Wala naman talagang makukuhang ebidensya doon sa name tag eh. Hindi kailangan eh. Pero ang point lang ni Dong-un doon, sisirain niya yung mag-ina. Mag-inanay. Oo. Diba? So, ano doon sa yung sa morgue. Mm. Nung nakuha na yung Sige. binili nila doktor eh, yung morgue. Oo. So, automatic lahat doon ng pag-aari nila. Shock nga yung yung subordinate ng police na binili nila. So, yung bantay ng morgue. Oo. So, paano yung katawan? At late na rin nalaman yun ng police chief. So, ngayon, dahil binili na Dong-un, nila ng doktor, pati yung katawan, sa kanila na rin. So, ang ginawa nila, nakita nila yung katawan doon ni Myung-oh, nilagay nila sa kamay ni Myung-oh yung DNA na nakuha sa paa ni Yongjin. Binalik. Yung dati nilinis. At tapos, nilagay nila yung katawan ni Myung-oh doon sa eskwelahan, sa bandang sa lugar kung saan nahulog si Sohee. Namatay si Sohee. So yun, dahil nagkaroon ng connection kay Sohee sa yung pagkamatay ni Sohee. Tapos nung nakita nga yung itong si Myung-oh, syempre makakita na rin yung niya. Yung yung DNA. At isa pa, si Sohee ay na-rape pala muna bago Oo. Although bago hindi siya pa mamatay. clear yung na-rape, pero may possibilidad dahil bully Yes. yung bully yung suspect eh. And akala nila si Myung-oh yung gumawa noon. Yung Akala pala, ni Dong-un. oo, akala ni Dong-un si Myung-oh, yung pala hindi, si Sabi nga hindi lang pala basketball naatupag mo nun na. Sabi nga nasayang daw yung buhay ni ni Ang Myung-oh. ginawa doon ni kay Sohee, kaya siya namatay. Kasi gigil pa rin siya si Yonjin sa kanya eh. Tapos sinunog niya yung pinilit sunugin yung damit. Tapos nagkatulakan, natulak niya habang nasunog kasi nagka-panic si Sohee. Natulak din ni Yonjin. Pagkabagsak, nagpanic tong si Yonjin, tinawagan nanay. Medyo cold din yung nanay yung nalaman eh. Tagal din sumagot eh. Tapos saka na niya pinaalis din si Yonjin. At si Dong-un, nung time para na yun, namatay si Sohee, nandun siya sa may gilid at naghahanda na siya ng withdrawal form. May hawak na siyang withdrawal form. So nung time na yun, namatay si Sohee. Yung kaso ba ni Sohee nagamit din kay Sojin? Nagamit din yun kasi may may pruweba na yung lighter. Yung lighter lang yung lighter yung Siyempre magdudugtong na yun. Pero ang pinaka ginamit kasi yung kay Myung-oh eh. Yung kay Myung-oh yung magano. Yun yung obvious eh. And kasi siyempre, yung madudugtong kay na lang Sohee, siguro. pwede masabing aksidente lang, natulak or Kay Myung-oh yung may lalo't tinago ang katawan. Tsaka pinalo yun. At may ebidensya din na yung bote eh. Diba? So yun nga, nakita na yung katawan ni Myung-oh. So mayroon ng magkakaroon ng funeral at tagpit nga tong tatlong magkakaibigan na sila Jae-jun, si flight attendant tsaka si Sarah. Ngayon, itong si Sarah, madalas kasi niyang i-bully si flight attendant. Ito si flight attendant, dahil galit na galit kay Sarah, pinasa yung pinagkalat yung video ni Sarah kung saan mayroon silang R18 video ni Myung-oh. Tapos galit si Jae-jun nung nakita hindi siya makapaniwala. So nung nakita ni Sarah yun, galit na galit, nalaman siya, na gigil siya, nag-away sila. Tapos dumating din tong si Colorblind. Yonjin. Kasi si Sojin, balak niya Yonjin pala. balak din niyang komprontahin ni Sarah dahil dun sa video na in-upload ni Sarah. Ngayon nag-away-away sila ng lahat doon. Tapos umalis tong si Jae-jun. Pag alis si Jae-jun at tatakas na sana si Sarah, hinila ni tatakas sana si flight attendant, hinila ni Sarah. Tapos sinaksak sa leeg. Sinaksak sa leeg. Aray ko, sakit ko. Umalis na rin si doon, di ba? Si Sojin. Ha? Ay, si Yongjin. Hindi, andun si Yonjin. Tapos si Jae-jun lang umalis. Si Jae-jun lang ba umalis? So, grabe. Tapos ang daming mga nagpipicture-picture kasi kinukunan sila habang nag-aaway sila dahil mga sikat na mga bigatin to na mga personality. Tapos may reporter pa na si Yonjin. Tapos, syempre, kita sa camera yung yung pagsaksak. Yung niya, yung tawag dun sa yung sa buhok.
Lapis yun. Yung Lapis sa yun. lapis na ano, pinang-saksak. HBW na ano. Ay, hindi pala ano. Faber-Castell na ano. Yung Ay, Stedler ba yun? Sorry. yung nabasa ko na yun ang gagawin ni Sarah, tuwing lalabas si Sarah, tapos ganun sa book niya yung ano, sabi, isip ko lagi, kailan ba niya sasaksak to? So, yun lagi tinutukan kapag lalabas si Sarah eh. Akala ko mamamatay si ano eh. Si flight attendant di pala eh. Oo, buhay pa Oo. si Plant Attendant. Pero, yun nga. Pero wala na siyang boses. Yun nga lang. Wala na siyang boss. At itong si Jejun, dapat sana si flight attendant yung magiging ano yung balak niyang ipakasalan para maging nanay ng anak niya. Kasi dahil nga nangyari yun, back out siya. Ayaw na niyan. Totoo pa siya na wala na siyang wala nang boses si Sarah kasi hindi na makakapagkabol. Ngayon, sa Sarah wala na, yun na yung parusa niya. Ito naman kay Sarah flight attendant, yun ang parusa niya, yung walang boses. Si Sarah, syempre, kitang-kita sa camera, kulong din siya. Tama, yun na yung niya. Yun yung parusa na kay Sarah kasi tawag dito, attempted murder yun. Sa leeg na yun eh. So, And balik siya kulungan. Nakulong na siya, di ba? Oo. So, ito namang si Jejun. Itong si Jejun nakapag-away kay CEO para dun sa custody ng anak niya. Walang yatin si Jejun, pinablicize yung na punta siya sa eskwelahan ng bata tapos tinatawag, ako tatay mo. Buti na lang wala na din yung tatay, wala na din yung bata. And Parang may ginawa si doon si flight attendant nilagyan niya ng yung pampatak sa mata ni si Dong nagbigay sa kanya ng chemical. Yun. Yeah. Tapos yun nga. Yung yung pinatak sa mata na yun, may dahilan kung bakit ginawa yun. Kasi after nga sabihin ni dahil nga wala nang boses si flight attendant, ginalit niya ni Jejun. Tapos dumating si Dong-un, tapos sabi niya, may pwede ka gumanti. Pwede kita tulungan. Ito yung chemical. Tapos Hindi, ang purpose ba't siya binulag is para di na raw niya makikita yung mga redheads niya, yung mga girls niya. Kaya lang, unfortunately, may tumulak sa kanya. Tapos, siyempre, may magamit pa si Sarah si flight attendant dun sa bahay ni Jejun. Kasi habang di siya nakikita ni Jejun, nilagyan niya yung pangmata, eye drops ba? May kukunin daw, tapos naligo. Tapos nilagyan yung eye drops na... Tapos, yung tawa ni flight attendant, Nakapla siyang boses nun, Pero nakakasigaw pa siya eh. Pero yung nangyari sa palabas, may pinag-ugutan pa ng true to life na na story sa sa Korea din. Yung pagpapaso ng yung pagpupuli curling, gamit yung curling may actual na storya sa Korea. Sa Korea. Then may napanood ako na yung paghihiganti naman sa high school reunion, merong kaso sa Japan na binubuli siya nung middle school, tapos nung high school nag-concentrate siya sa chemical engineering. Yes. And nagkaroon siya ng magandang trabaho as engineer. Then nag-organize siya ng reunion. Pati yung mga teachers na hindi daw tumulong sa kanya kasi ba't daw di siya lumaban nung lalaki sa Japan. And then eventually nahuli siya the day before i-execute yung plano. Ay. Na ang plano, gumawa siya ng lason doon sa iinuming juice or something. Beer na foreign beer na medyo matapang para di daw nila mahalata yung yung ilagay niya. Oo. Ang nagsumplong yung nanay mismo nung yung chemical engineer. Oo. Kasi nag-quit bigla sa trabaho. And then ang balak niya pasasabugin niya yung buong venue kasama siya. Plano niya from high school to 20 years later.
So, Tapos, dahil, di ba si Dong-un nagnanarrate na parang sumusulat ng letter kay meron siyang diary at doon, nung nabasa ng nanay, yung detalyadong plano niya, siya sa polis. pero dahil napigilan siya, Totoo. anong pwedeng kaso sa kanya, kuya? Hmm? Anong pwedeng kaso lang para sa kanya? Dahil napigilan naman siya sa ano niya. Attempted. Attempted yun. Mm. And ano yun, marami siyang papatayin eh. Mm. Ang- Natuloy yung reunion na wala siya. Pero walang kaalam-alam yung mga na nag-participate. Kinaumaga na nung nabalitaan nila na muntik na sila mamatay. So, Ay, binuli lang din siya, no? Mm. so yun. At dito naman kay dahil nakapagiganti nga si through eye drops, nangyari yun habang nabulag tong si Jejon nangyari yun nung nasa biyahe siya, tapos naglalagay ng eye drops, tapos biglang di na siya makita, tapos may bumangga sa kanya na truck na semento ba yun? Mm. Truck ng semento? Mukhang may kinalaman pa si CEO doon, Oh. So, Construction eh. Oo. Parang siya nga yung tumula kasi tawag dito, merong naka-necktie na same. Hindi pinakita yung mukha eh. Pero yun nga, biglang transfer dun sa naglalakad na papunta sa airport yung dalawa, yung yung mag-ama. Yun. Maganda yung na yun. Hindi so si pinakalala na Jejon, natulad sa dirty linen na nasa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng construction na na building, kung ano naman yung ginagawa doon. Yun nga eh. Ang maganda dun sa bakit hindi pinagigantihan ng CEO si Dong-un? Kasi sympathetic siya kay Dong-un. Una kasi nakarisma siya ni Dong-un sa playing ng Go eh. Tapos doon sa episode na pinakita niya lahat ng paso niya. Grabe nung na yun, Nakapag- yung time na yun, nung nakapag-meet si CEO sa kanya, tapos kinuha ng butler yung yung matag doon, blazer ni Dong-un. Walang hiya yan, tinanggal ni Dong-un. Nanlaki mata ng CEO nang napakita sa Nakapag siya eh. paso. Ganito pala nangyari sa kanya. And tinanong niya yung reason bakit hindi daw yung dinaan yung paghiganti niya doon sa anak. In-explain ni Dong-un na madadamay kasi siya, masasaktan kasi siya. Sasaktan si CEO. Oo. Kasi tandaan natin si CEO doon sa first episode, ayaw niya ng mga ganitong gulo eh. 'Di ba? Gusto niya malinis lahat. And in a way, parang nakita niya na baka tinutulungan lang din siya ni Dong-un na magkaroon ng reason para Iwala yan, tong si lumayo doon sa asawa niya na ganito ang ugali na grabe. Pero sinabi niya din doon na na hindi ko hihiwalayan to. Sa ngayon. Sa ngayon. Itong si Jejon, gusto pa niyang ang balak sana niya dahil nga nung nalaman niya na si Yunjin yung possible na suspect dun sa kay Myung-oh. Naghahanda na siya ng pantakas. So gusto niya maghiwalay itong si CEO tsaka si Yunjin. Tapos siyang kikilalanin na tatay ni ng bata. Kukunin na niya yung custody ng bata dahil murderer na si Yunjin eh. Tapos nahanapan na ng nanay, which is yung flight attendant. Kaso nung tumakbo sa kanya si Yunjin, bilis niyang umuo eh. Naalala ko yung unang season. Love na love ni ni colorblind yung si Yunjin, di ba? Pero nagbago lahat yun nung nalaman nilang siya pumatay kay Sohee at kay Myung-oh. Ito pala yung tiyatanong ni Jejon, posible bang malaman na kung buntis yung yung patay? Pag awat doon sa word na titingnan ulit, i-autopsy daw ulit. Autopsy yun. Actually, hindi naman na-autopsy yung katawan ni Sohee. Pre-neezer na agad eh. Kasi ipapalinis na talaga nila yun. Ang pamilya. Tapos may mystery pa yung yun sa ospital tsaka yung kay Sohee. Yung tatay pala ng doktor na pinatay ng isang kriminal. Yun pala yung naawa sa mama ni Sohee. Kasi ayaw pa na yung nanay ni Sohee na Ilibing. Ilibing kasi gusto niya autopsy dahil hindi daw napakamatay yung anak niya, ganyan. So naawa yung tatay. Ang ginawa, pre-neezer yung bata. Yung katawan ni Kahit na alam nilang pwedeng labag sa batas yun. Kasi yung tatay pala ni Doc, mayroong sense of justice and kaya nga bagay dito sa character kasi namatay nga siya na inooperahan yung serial killer na walang may gustong humawak ng doktor kasi yun yung mandate sa atin doktor. Tsaka yung actor pa na ito yung kontrabida Si sa Mayo counter. Si Mayo. yan?
Saan kontrabida to? Uncanny Counter. Uncanny Counter. Oo, sa Encounter. Yun. At ito yung kinakainisan nating kasi yung itsura niya talagang kontrabida, pero dito iba eh. Oo. So Parang ngayon, santo dito eh. Oo. so ngayon, itong ng doktor, siya rin yung, dahil nga yun na pinaglalaban niya, pati yung asawa niya, protektahan din yung katawan ng bata. So, sino yung nagpapatanggal dun sa sa katawan? Yung Sa doktor? Sa ospital? yung police na kasangga nila yung Jin. Oo. So, balak patanggal, pa-remove. Para, syempre, hindi naman, i-connect sa kanila. Kaso ayaw pumayag nung Yung nanay ni yung asawa nung namatay na doktor, yun yung ayaw talaga pumayag Oo. na pinigil talaga kasi hindi nila ibibigay yan kasi may injustice nga na At nung balak nga, itong si Dong-un, balak nga sanang bayaran itong ginastos dun sa freezer. sa bayad sa freezer. Tinanggihan nung kasi bayad na raw, nagbayad pa daw si CEO. Ngayon, na-realize nung isang kasama ng doktora, nanay ni Doc, na gets ko na kung bakit ayaw tumulong yung Doc, yung dating doktor. Tinulungan niya yung nanay ni Sohee. Yun pala, may something na mangyayari in the future. So, yun. At may isa pang mystery dito eh. Yung yung guardian ng nanay ni Sohee. So, nung inatake ba? Namatay ba yung nanay ni Sohee? Hinimatay. Kasi pumunta siya doon sa funeral ni Myung-oh. Tapos binato niya sinabuyan ng noodles. Oo, noodles. Oo. So, sinabuyan niya tapos yun na inatake. Spaghetti. Namatay tapos dinala sa ospital. Ngayon, itong si Dong-un nagpakilala as guardian ng nanay ni Sohee. Kaso na-realize ng staff na yung guardian na nakalista ay si Doc. Si Doc Doc niya jowa ni Dong-un. MU ni Dong-un. At na-realize niya, anong taon 'yun? Naging guardian? Mas Bago nakilala si Dong-un? hindi. Bago na magkita siguro. sila ulit sa trend. Oo. Pero naka-set up na talaga siya doon So- kay Dong-un. Simula pa lang nung Nagkita sila sa ospital. nung bugbog sarado siya. Oo. So yung kinumpronta ni Dong-un tong si doktor, inamin yung doktor na nakita pala siya nung nakita, tama ba? Nakita yung ID niya. Oo. Nalaman yung age na kasing edad niya si Sohee. Tapos inisip lang niya na parang lang dahil. What if magkakilala sila? Magkaibigan pa sila? Then nakita nga niya nakatingin doon sa morgue. Dahil alam ng marami na doon nakalagak yung katawan ni Sohee. At nakita rin ata yun dito. Oo, nakita niya yung paso. Yung paso, na same oo. ng paso ni Sohee. Kaya napagtahi niya yung dalawang senaryo. And ever since nun, nagpapapansin na siya. At so sinundan niya si out of pity, hindi daw sa So, akala ko na but first ba siya? Nakaka-crush at first sight ba? Pero hindi, out of pity sinundan niya itong si Tingin ko kasi di ba nag-initiate yung tatay niya na i-freezer yung katawan ni Sohee. Iniisip siguro ni Doc na ito yung baka ito yung taong pwedeng mag-push nung agenda para doon sa biktima. And then, yan tama yung hinala niya. At grabe yung niya as in nag-stock siya, in-stock na siya doon. Tapos although nagpapastock din siya kasi nakikita niya si Dong-un pinag-aaralan siya ni Dong-un. Tapos nakikita niya sa lamin. Tapos nung umalis na si Dong-un, bigla siya Bumalik. lumingon. Ba't hindi niya ako sinusundan? Tapos binunggo niya dun sa may naglalaro ng chess. Oo. Go. Yung akala ni Dong na sineset up niya tong si Doc. Mali. Siya pala sineset. Siya sineset up. O parang gusto niya, ang nasabi nga niya, na ang wording na ginamit niya, gusto ko, ako na yung kusang lapit sa'yo bago, hindi yung ikaw yung, mandadamay sa kanya para hindi maisip ni Dong-un. Hindi siya mag-guilty na ginamit siya. Kasi gusto niya talaga magpagamit. Parang ever since. Siguro nga kasi namanan niya yung sense of justice na tinuturo nung tatay niya. Yun nga lang, iba yung way na niya. Medyo twisted na. Dahil sa nangyari sa tatay niya. Na sabi nga niya doon sa serial killer, di ba sabi sa kanya,
di mo ako gagantihan kasi doktor ka. Nasa mandato niya na hindi kayo papatay ng tao. Oo, totoo naman yun, sabi ni Doc. Pero di ka naman tao eh. So, hindi ka kasali doon. Kaya nga, pag nakita tayo ulit, lahat ng iinumin mong gamot, lahat ng prescription sa'yo, pag-iisipan mo na ngayon mabuti. Parang ganyan. Medyo mapaparanoid. So, at bago sila magkita pero ulit, nabugbog grabe yun din yung pagka-psycho ng killer. Kasi yung killer na to, yung nung time na yon nung ginagamot siya sa so nasa hospital siya, duguan. Walang gustong gumamot sa kanya kasi nga kriminal, tapos natatakot yung mga tao. Ngayon, matapang tong tatay ni Doc at saka may sense of responsibility. Siya daw ang gagamot. So, habang naghahanda siya, nagjo-joke siya na sabihan yung anak niya na may late daw siya, tapos sabihan na wag kumain ng ramen, tapos matawa. Nabisit tong killer. Kasi daw nasasaktan na raw siya, nakakaroon daw na siya sakit, sobrang sakit daw ng balikat niya, tapos nakikita niya yung doktor na nagjo-joke. Ngayon, gusto niya tuloy makita tong anak ng doktor daw na mahilig sa ramen. At parang pumunta daw yung anak, kailangan niya patayin yung doktor. So, nung nawala yung habang during surgery, maagang nawala yung anesthesia, hindi anesthesia, maagang nawala yung, nagising siya, katulad ng nangyari sa akin dati, nagising siya sa gitna ng surgery. Tapos may nakitang may scalpel ba tamang word? Scalpel. Scalpel sa malapit. Ayun, nilaslas ng leeg. Tapos dumating si si doktor. Tapos namit niya ng killer. Ngayon, bakit hindi makamove on tong si doktor? Kasi nung nakita ng killer tong si Doc, sumisigaw dun sa tinatay niyang doktor na gising ka, dito na yung anak mo, gising. Tapos nung pinapatawa na siya ng reglasyon. Sentensya. Imbis na manibugho dahil death penalty eh. Parang mas pa siya eh. Distracted siya sa kamay niya na parang nakating wala siyang pakialam. Tapos natawa pa siya nung nagawa na niya yung kung anong gusto niyang gawin sa kamay niya. Tapos nabisit si doktor. So, doon siya, di talaga makabubuan si Doc nun. Kasi parang walang hindi na guilty. Hindi na Tsaka sinusulatan pa siya sa... Palagi siyang sinusulatan. Oo, nung kailan lang, late lang din na-discover nung nanay ni Doc na sinusulatan pala siya. Tapos describe pa yung paano ginagawa niya, paano pakaramdam niya nung ginawa niya. So, yun. At dahil nga sa revenge nga na gusto ni doktor dito ay maging doktor doon sa kulungan. Ang problema dahil nalaman nga ng alam nga ng doon, admin or staff doon na siya, biktima, pamilya siya ng biktima nung killer. Isa sa mga killer doon, hindi pwede na tanggapin si doktor. Hindi na talaga papayagan. So, anong ginawa ni So, ang ending nun, walang failed yung ang nangyari kay failed yung revenge dapat ni doktor. Si Dong-un nanalo na eh. Oo. Yes, So, nakuha na niya yung gusto niya. so itong si Dong-o dahil nagawa na niya ang kanyang purpose, ang kanyang goal. Wala na siyang wala na siyang goal kasi nagawa na niya, wala na siyang siyang pilit tapos na niya. Magpapakamatay na dapat si i-end Dong-un. na dapat niya lahat. Tapos ang nagligtas sa kanya, yung unexpected na isip ko kung hindi si doktor, si nanay, yun Hindi. Yung nanay ni doktor, sumisigaw, tulungan mo raw tulungan mo yung anak ko. Kasi, pag namatay si Dong-un, tsak, mamamatay din yung anak niya. Kasi wala nang siya na lang yung tanging niya eh. Liwanag sa buhay ng anak niya. Ngayon, gusto rin niya matulungan yung anak niya kasi nga nasa hell pa raw siya. Nasa may nasa kalagitnaan ng trauma niya. So gusto niya sana matulungan din yung anak niya. Explain ko lang yung mindset ni nanay. Oo. Doktor siya, ba't niya gagawin yun na gano'n? Kasi usually sa ibang bansa, pag doktor ka, hindi ka naniniwala sa religion, sa heaven and earth, heaven tsaka hell. Mas ganun yung mindset lalo na sa mga western na Yes.
Pero kasi dito sa atin, sasabihin nga sa'yo ng doktor, pagdasal niyo po yung... Hindi. Dasal na lang po magagawa natin. Oo. Pero doon kasi hindi. Ang ano nga doon meron kang capability, doktor ka, pinag-aralan mo yan, meron kang skill, kailangan mo magsalba ng buhay. Dahil yun yung ano mo, trabaho mo. Pero dito kasi parang after nung nangyari doon sa asawa niya, si nanay yung tipong hindi ka pa pwedeng masyadong mabait kasi yung justice sige, maano mo yung nakulong nga tong serial killer pero inaano ka pa rin. Ginugulo ka pa rin habang buhay. Na parang sa kanila yung concept ng revenge na yun kasi gustong gawin ni doktor na siya mismo yung kikitil sa buhay ng Tsaka and may legal na paraan para gawin yun dun sa kanila kasi may death penalty ang nag-a-administer ng 3 turok sa death sa convict, 'di ba? Yung una pampatulog, tapos muscle relaxant, tapos tsaka yung lason. Doktor. And malamang kung saan yung site penitentiary gagawin yung execution, katulad doon, 'di ba, may 5 stages nga yan, iba-iba. Yung doktor na yun ang mag-administer nun. And parang yun yung gustong mangyari ni Doc, na siya yung maging official doctor sa prison para legal niyang matuturukan itong si And yun yung balak niyang revenge. pero sa mga di ko lang alam kung dito sa Pinas din. Yung pagpapadala ng sulat yung mga hindi na chine-check kung ano yung laman ng mga sobre na yun. Nagpapadala. Hindi, kasi privacy nila yun. Ano pa rin naman, may karapatan pa rin naman sila magsulat ng mga ganyan. Pero di ba katulad ka dun sa nung nalaman nung nanay na yun yung pinapadala ng sulat, pinahinto. Kasi mayroong grounds. Ang magbibigay nun, yung kasulatan nung hindi yung mismong estado. Kasi nga, may rights pa rin naman kahit na nasa loob ng kulungan. So, yun. At, doon nga sa si Dong natapos na yung mga niya. Although, napahinto siya ni nanay, lumipas mo na ilang buwan. Tapos, ito si Dong nagpaalam doon sa mga kaibigan. May binigay na final mission kay nanay na kay Yunam. Binigay yung kotse doon sa kulot na buhok na kaibigan na may mga kaibigan na mga goons. Binigay yung kotse doon. Yung pera naman, pag isang maraming pera, binigay kay nurse na tumulong sa kanya. Actually, lahat sila binigyan ng pera din. Kahit si Kulot, meron din bag ng pera tsaka yung kotse. Tapos itong... Kahit si nanay, meron din, di ba? Kasi ang dami niya nakuha kay Sarah. 100 million. Basta puno yung punong bag. Dollars yun. Dollars. At napadala nga niya sa ibang bansa yung anak niya di ba? Safe na dun si Yun, isang malaking tulong na yun. Yung napadala, tapos na-safe na yung anak niya. And may pera pa. So, yun, after nga paalam nun. So, 6 months na, 6 months? 6 months na wala si Dong-un. Tapos tulala tong si Doktor. At umaasa pa rin si Doktor na babalik si Dong-un. So, andun pa rin yung yung chess. Yung go board. Yung go. So, although araw-araw niya binabalikan, walang pinagbago. One time, may nagbago. May gumalaw. Isang So, na-excite. Dumating tong si Dong-un. At tapos may dalang beer. Oo. At Pag may alak, may balak. nagdrama si Doktor. Sabi, alam mo ba yung ginawa mo? Oo. Ano ba yung... Ang sakit ng ginawa mo Tapos, dito, di na siya pinagsalita ni Dong, siningitan niya na agad ng pero ang sabi din kasi ni Doktor, kasi failed yung revenge ko. Ganito, ganyan, hindi niya, malungkot siya kasi nung sinabi ni Doktor na sakit ng ginawa mo sa akin, sabi ni Dong, na-miss kita. Oo. Tumahimik na gano'n siya di makapagsalita Pero tuloy pa rin siya sa nagdrama, tapos failed nga raw. Failed nga raw yung revenge niya, sabi ni Dong-un, gusto mo ba turuan kita? At dahil ikaw ngayon yung beginner, ako kasi successful yung revenge ni Dong-un I will be your executioner. Tapos, let me teach you. So, ikaw ngayon yung Blackstone, tapos ako na yung magsusunod na mag-move sa board. Ang board na, tuka Kasi na tumuka. So, ang ginawa dito yung Dong-un. Hindi, meron nakakatawa dun kasi di ba nga gustong mag-inarte ni Doktor?
Pero nung nagsasalita na si pinipigil niyang ngumiti, pinipigil niyang hindi siya makaubre. Pero maganda naman yung kasi parang ngayon reverse na ng roles. Kasi nga successful yung revenge ni Dong-un. And yung 6 months na yon, kaya siya din nagpakita, sineset up niya yung revenge plot nung kanyang ni Doktor. Ang na pala nito, Inaaral na nag-aral niya. siya nung nag-aral din siya ng di ba? Tinuloy niya yung archi na pangarap niya, tapos yung yung future mother-in-law sana ni flight attendant na naging ka-close ni Dong-un. Hiningan niya ng Hiningan na niyang tulong na Information. information kasi tinanong niya paano dapat gawin para Mapalipat. malipat yung isang preso. Kailangan daw magkaroon ng gulo doon sa at isa lang yung lilipatan doon sa mas masaol. Doon sa pang-5, sa 5th. So, ang ginawa ni Dong-un, S5. nilapitan niya S5. yung goons na kaibigan nung kaibigan niya. Mm. Connection ng kaibigan niya. Tapos binugbog itong binugbog wala nakapag-basta nakapagbubugan dun sa sa killer. Failed yung yung unang attempt ni Doktor kasi nandoon na yung nasa S4 yung nakulungan itong gusto niyang patayin. Ngayon gusto niyang mag-apply ng trabaho doon bilang official physician. So di siya papayaan kasi yun, Pamilya conflict ng of biktima. interest. Ngayon, ayon dun sa research ni Dong-un, ang lilipatan niya sa Jisan, sa S5. Yun yung pinaka-worst. Ngayon, ang ginawa nila, Nag-apply muna siya doon. doon na siya agad nag-apply. At gagawan ng paraan ni Dong-un na mapunta doon yung preso. Kasi wala nang conflict doon dahil nandoon na yung doktor before pa dumating yung preso. So, at yun nga yung ginawa nila na hinire tong mga goons na mukhang yakuza daming tato. So, nung nalipat Para bugbugin yung nung nalipat nililipat transfer itong preso, ang killer, bugbog sarado siya pilay-pilay siya pilay And At syempre ito naman dahil si may Doc. pilay, may mga sugat-sugat, sino yung gagamot nun? Syempre, yung At itong si Doc, bukod dun sa sarili niya, may hinanda pa siya na isa pang preso na yung preso, at ang hula ko, itong preso na may kapatid na Ginagamot ni biktima. doktor. Feel ko biktima yun ng killer At ginagamot ng doktor, parang kasi plastic surgeon siya. Tapos May malaking scar Oo. na inuunti-unti nilang gamutin. At malaki utang ng loob ng kapatid nung biktima na preso dun sa lugar na yun. Kasi mukhang Sabi nga paglabas nga daw niya, gagawin daw niya, babayaran lang yung utang na loob na yun. Sabi, di ba doon ka nagtatrabaho sa quarter ganito ngayon? Baka pwedeng sa ibang paraan mo na lang ako bayaran. Tapos yung tinginan nilang pero preso nagkakaintindihan. yun, di ba? Ha? Preso din. Preso doon sa mismong Jisan prison. Bago pa dumating yung serial killer. Yes. Pero So, iniisip ko naka-prepared kung- na. Iniisip ko kung sino yung inataka niya para makulong siya dun Kasi yung killer, hindi naman yata natakay ng kapatid. Hindi, maybe unrelated dun sa Pero pwede naman. tinulungan sila. Nung doktor. So alam na kung sino magpapahirap na preso kay kay killer. At nung si killer, Tapos si Dong-un din pumasok din sa prison system as a parang teacher or advisor. teacher siya ng mga taong papalayain. Mm. So hinahanda niya sa pag And ang ibig sabihin nun, connection sa labas. And kapag meron kang network na ganun, ay, Diyos me. So, bukod doon, tinawagan din ni Dong-un tong tinawagan din si nanay, si Yunam. At si Yunam na may tindahan na siya ng May sarili na siyang Tindahan ng, ng Kimchi. kimchi. At Pero malungkot malungkot yung buhay siya. niya. Pero nung nakatanggap ng text, ano ba yun? Hire siya Looking ng for an assistant. Oo. Are you interested? Ba, natuwa! Sinara agad. Buhay. Tapos nung umalis na, after a few seconds, bumalik Tapos yung lipstick na pula. Parang yun yung code na siya ay magiging spy na ulit. spy ulit. Pero Excited siya. Yung mukha niya talaga. Pero paano kaya siya magagamit? Siya naman yung may-ari nun. Paano kaya siya kasi nasa loob ng kulungan yung Hindi, pero kasi kailangan niya ng yung mga information sa labas. Yes. Di ba? Halimbawa, yung mga warden, superintendent, katulad ng ginawa niya dun sa una niyang revenge. Di ba? Hinanap nila yung weaknesses ng mga nung chairman ng educational board ng distrito na yun para mapunta si Dong-un dun sa So malamang part yun ng plan na
intel sa labas itong sila nanay. Pati nga malamang sila kulot dahil ang Mga guns na yung mga guns, yun yung way niya dun kay kay kulot. Tsaka syempre, yung mga travel kasi nasa travel agency si kulot eh. Pero ang isang maliit na detail na sana na natupad nila na may foreshadowing dun sa unang season. Yung pangarap ni nanay, nakakain sila magkakasama kasama yung anak niya. 'Di ba? Kakain sila daw ng dinner. Yun yung di nangyari eh. Na parang kahit bumisita man lang sila doon sa US o nagbakasyon yung bata dito, tapos magkasama silang kumain. Pwede. May tindahan naman si nanay. Di ba? Doon sila magsasama magkakain. Sana na natupad yung maliit na detail na yun. Kasi akala ko may malaking bagay yan eh. It's either mamamatay ba si nanay? Yun nga, walang namatay dito bukod kay Dong-un tsaka kay Sohee, si Myung-oh tsaka yung si Colorblind eh. Silang tatlo lang yung na-deads eh. Ay hindi, si ano pala? Jejun. Yung police chief. Police chief. Minartilyo ng ano niya. Itong si police chief kasi balak tumakas eh. Dahil Tsaka yung asawa pala niyo. nung nakatunog na nung nakita yung katawan ni Myung-oh, tumakas, nagahanda na sa pagtakas. Tapos nabuking ng mga goons niya, pilit na kinukuha yung pera sa loob ng kaha. Kaso nahuli niya. Ayun. Niya, minartilyo siya. By the way, hindi nga pala si yun Jin yung tumapos dun kay Myung-oh. Ito pala. Yung isang Si yung niya, yung stylist niya Yes. yung binuli sa siesta. At inaano after kasi Dong-un. siya eh, tawag dito, inaabuso din kasi siya eh. Ito yung bully, sexually abused din. nabully after ni Dong-un. Nung bumalik siya, may binubully. At yun yung hindi alam ni yung Jin kasi pwede siya maabsuelto dahil kahit nasaktan niya si Myung-oh, Hindi naman namatay. hindi naman siya yung nakapatay. Hindi siya yung last shot. And maganda nga din yung interaction nila ni Dong-un eh. Kasi alam ni Dong-un na At ang sabi nga niya na pero di dapat malaman. ang wording nga niya, huwag kang makialam. Oo. At dapat alam natin na dapat si Yeonjin ang killer, ang suspect. Kasi noong una sila nagharap ano gusto mong gawin ko Dong-un? Mag-testify sa hindi. Ang gusto ko wala kang gagawin. Kasi baka mabulya si plano pag may ginawa ka. Si Yeonjin dapat si Yeonjin dapat ang killer. Ito kasi, ito kasi si Ate Girl na hindi nakatakas sa grupong to. Tuloy-tuloy hanggang sa paglaki, pa rin siya. Hawak pa rin siya. Ngayon, and doon siya natutulog, nakatira sa siesta. So parang sa umaga siya yung attendant doon, tapos siya pa'y bantay sa gabi. Ngayon, after nung nangyari yung insidente, humanap siya ng tirahan sa tapat nung siesta. So yun yung hudyat kay Dong-un na okay, siya yung nakapatay kay Kumbaga, yung mga nangyari, maiisip mo rin kung ikaw yung nasa sa sitwasyon. Tsaka rin siya sexually harassed ni Myung-oh. Pero yun nga, yung tipong paano nalaman ni Dong-un na itong si ate na nagbabantay sa tindahan ni ang nakapatay. Kasi nga doon sa mga mismong kinilos nila na, may alam ka. So, wag ka nang makialam dun sa plano. So, then eventually, alam na rin nila. binigay niya yung murder weapon kay kay Dong-un. Humingi siya ng tulong kasi ayaw nga niya na siya yung mapagbintangan. Kasi Sige. nung tiyatawag siya, gising pa si sabi, kuhin mo yung cellphone ko, ganyan. Kaso traumatized tong si Ate Girl dahil hinaharas siya ni Myung-oh. Para mapitawan siya, binato yung pinalo, yun, natsugi na. Tapos itong si Yeonjin, dahil nga akala niya siya pumatay kay Myung-oh, sinabihan niya tong si Ate Girl na i-format yung CCTV. Kunyari sumunod daw yung si Ate Girl. Tapos nung nalaman ni Jejun na possible na si Yeonjin yung killer, gusto makita yung laman ng CCTV. Kasi sabi ng ni Ate Girl, pina-format daw ni Yeonjin. So pinatingnan niya sa isang IT, yung CCTV, yung hard disk, hindi sa CCTV para ma-restore yung mga na-format. Kaso nalaman na bago pala yung disk. Kasi ang makikita doon sa footage ay yung pagpatay nung attendant ng siesta. And isa yung maganda dito kasi kahit tayo, na-set up tayo ng show nung sa first season. 'Di ba sa opening sa opening billboard nila, ang pinapakita yung name tag, yung tawag dito,
yung sapatos. Nakakala natin, yun yung magdidiin kay Yongjin, ganyan. Pero actually, kahit wala yung mga tawag doon, kahit wala yung mga ebidensya na yun, kahit wala nga yung bote madidiin si Yongjin. Kasi nga, ang ginawa nila, kinuha nila yung DNA, balat oo. at nilagay doon sa kuko ni ano. At ano din si ano sabi ni Dongon itong pinakamalala pa sa sa'yo, hindi mo alam kung bakit ka talaga nakulong. Kasi dapat, pwede siyang di makakulong sa sitwasyon. So, nag-panic dun si Yonjin. Ano yun sasabi hindi niya ko na, alam, Tapos ayaw sabihin sa kanya ni Dongyun. Lalo siyang na-paranoid. So, ang galing nga nung pagkakagawa ng show kasi nga, kahit tayo, na-set up tayo na akala natin yung name tag essential, akala natin yung mismong sapatos na pinakitang si Yonjin meron nun, si Dong-un meron, yung flight attendant meron, si Sarah pinapaint yung sapatos. Akala natin napaka-essential na clue nun kasi nga nandoon yung dugo ni Baka ano lang Myo. yun, Easter egg. Oo, hindi. Kasi yun yung ine-expect natin. Oo. Pero in the end, parang reverse na Chekhov's gun. Pinakita nila, pero di nila ginamit. Pero okay lang kasi part yun ng mystery. Yeah. Ang iniisip ko nga nung una dahil madalas nakatitig yung sales lady dun sa paan ni Yonjin. Iniisip niya, witness siya sa pagpatay niya ni Yonjin. Parang dinadivert tayo doon, pero hindi pala talaga yun yung Kasi Tapos, yung kay Sohee lang tapos Hindi ito naman si agad Yonjin. nagamit yung kay Sohee. At sa later, sa pa siya magagamit pagka nakulong na si kasi hindi mo naman pwedeng yun ang ipompront mo. Ang pinampront nila, yung pagkamatay ni Myung-oh. Diba? Kaya kahit Tapos absueldo si siya kay Jejun, Sohee, hindi siya absueldo kay Myung-oh. Oo. Itong si Jejun, may hint na sana siya dun sa disc kasi wala na siyang time. Wala na siyang time para si Kasuig yun. Nakalimutan na niya dahil sa nangyari dun sa sa problem niya dun sa anak niya, kay Yonjin. Hindi na niya naisip yung bakit bago yung hard disk. Sobrang daming pangyayari. Tapos, speaking of Jejun din, itong teacher, may teacher doon na na Yung pangit. nakakabisit. Yung buhok parang buhok ni Dora. Pedo pala yun. Pipicturean yung mga ng bata, mga palda. So pinadala ni Dong-un yung pictures na yon dun sa dalawang tatay, sa biological at sa Hindi. Doon lang kay sa colorblind. Pero nakarating kasi kaya agad-agad si Jejun. Kasi tumawag yung anak si ano pangalan ng anak? Kasi anak ni Yesol. Yes. Si Yesol. Si Yesol. Tumawag na nakita niya si Uncle Jejun sinusuntok yung teacher. Kaya napasugod si Pinuntahan kasi ni Jejun yung teacher. Ginulpi. Pero hindi binigay ni Dong-un yung pictures doon sa Kasi namili nga siya Ah. kung sino pagbibigyan. Ang pinagbigyan niya yung si colorblind. Mm. At naka-set up din niya kung bakit ito yung binigay. Kasi nga siya yung bubugbog. Oo. Alam niyang sasabog tong siya. So sadya. Pero So, kasi yung ibang co-teachers ni Don, galit din dun sa teacher na yun dahil nga siya yung nagbigay nung yung SD ba yun? Micro SD or chip SD card. or SD SD card card. kay Dong-un. Tapos si Dong-un na yung bahalang bahala kung anong gagawin doon. So, yun. Then meron pa palang isang nakakalimutan natin, yung sa nanay ni Dong-un. Ito pa, nakakabisit. Hindi kasi parang ito yung nakakala natin na okay, nakuha ni Yonjin yung nanay ni ni Dong-yun, tapos gagamitin to laban sa kanya. Yes, nagamit sa kanya, naapektuhan siya in a way. Yes. Pero part pa rin pala ng plano. Pero Till the end. pinahirapan pa rin si Dong-un kasi Hindi, part nga kasi kinunan ng camera yung pagsunog ng niya, yung pananakit din sa kanya. Para Madala madala dito sa mental hospital. Hindi sa kulungan sa mental yung pinadala. Tapos Kasi- yung sinabi ni Don doon sa huli? Oo. This decision is mine to make because I'm your only living relative. Tapos tsaka niya tinulak na gano'n. ito Kasi si nanay, sinabihan ni Yonjin na guluhin. guluhin si Dong-un hanggang sa mapatalsik sa school. Kasi hindi niya mapatalsik dahil nga malakas ang kapit ni Dong-un sa Doon sa director ba 'yun? Tapos yun nga, dahil nga Gawa ng skandalo. hinaharas ni ng nanay ni Dong-un tong mga nanay ng mga bata sa eskwelahan. Syempre,
papataskin yung si Dongwon para mahinto na. And a few months earlier, nagpunta na pala siya doon sa apartment ni Dongwon. Pinalayas lang siya ni Yung landlady. yung landlady. At Then natuklasan natin na itong si landlady, may utang na loob daw kay Dongwon kasi niligtas daw yung buhay niya one time. oo, So, di alam ni Dongwon, ha? Kailan? Pareho Paano? silang nagsumusubok magpakamatay. Tapos Nung kabataan ni Dongwon, 2004 to. At the same time, nung nag-fail yung pagpapakamatay nila dahil niligtas siya ni Dongwon kasi nakakita ng pagpapakamatay, nakalimutan nila yung sarili nilang purpose. Niligtas ang isa't isa. So sabi ng landlady, malamig. Sa Malamig spring daw na yung tayo winter. Sa spring daw tayo sumubok ulit. Pero parang iba yung ibig sabihin ng spring. Parang doon sila umusbong sa spring. Kaya mahilig sa flowers tong si si And later on nga, di ba, pinakita na may tattoo ng Devil's Trumpet si Dong sa habang nasa college siya. And yung kasi, hindi rin naabutan ni Dong-un yung nag-bloom yung mga flowers doon. So, Pero pwede naman na isipin natin na pinupuntahan niya yun paminsan-minsan. Kasi di ba minsan nandoon siya para i-overlook yung bahay nila. Ngayon wala na sila doon So, doon naman CEO sa mag-asawa, yung kay nanay, kay Yeonnam, nung nakakatakot yung unang part ng part 2 kasi nahuli ni Yeonjin ng si di ba? Si Yeonnam nang sa kanya. So, balak niya, sabi niya, is mag-spy ka kay Dong-un para sa akin. Para mag-traitor kay Dong-un, ganun. Kung hindi, mapapahamak yung anak mo. Yung anak yung ginamit. Itong si nanay, pinaalam na kay Dong-un. Tapos, gumawa ng plano si Dong-un para doon So, hiniyaan lang na, kunyari spy siya ni Yeonjin. Ngayon, habang nangyayari yon nagsimula na rin yung plano nila kay sa asawa. Kasi yung asawa, ginugulpi itong nanay Tapos, para mapaalis na rin yung malayo sa tatay itong bata, pinapunta na sa sa Amerika. Bigyan na lang sa Amerika ni Dong-un. At balak sana ihatid ni Yeonnam, yung anak niya. Kaso hindi siya nakapunta dahil binulpi ng asawa. Nakakaawa yun Tapos nung itong si Dong-un, tinulungan si nanay, binigyan ng target itong asawa ni Yeonnam. Yun yung plano nila na parang hinihintay lang ni nanay na makaalis ng ibang bansa yung anak. Hinintay niya yung text nung anak. Tsaka niya ginawa yung plano na naglagay siya ng maraming pera tapos yung cellphone niya na may message na merong gusto mong i-blackmail tong number na to. Ngayon, nilagay niya doon. Nung una kasi, ba't niya nilagay? Tapos tingin siya ng tingin doon. Sabi ko, makahalata ka ate. Tapos, ang ginawa niya, kinuha niya, dumaan sa harap. Sabi, ba't ka sa harap dumaan? Sinabunutan siya. Ano yan? Ano yung tinatawag? Tapos pera. Tapos yung pala, sineset up niya yung asawa niya. Tawa ng tawa yung asawa. Nung second view, ay pocha, yung pala ibig sabihin nun. Na, kunwari, I will not do it. Ganyan. Ngayon, siya yung gumawa nung pagba-blackmail. Kasi malaking pera So, nabigyan ng target. So, at the same time, dahil good mood yung asawa, hindi magugulpi itong si Yes, and kumbaga, malayo si ate, yung asawa niya, dun sa pagbibintangan na Akala nga nung asawa inano niya yung anak Ang batawag doon? Ginamit yung anak para magkapera. Akala niya pinagtrabaho sa bar. Oo. Ang ganda din nung nung tawa niya, nung habang umiiyak. Na nung parang namatay. Parang kay Renato. Nung namatay asawa. Di niya alam kung matatawa siya, maiiyak siya. So, pero maganda rin yung yung part dun sa anak. Kasi yung anak, ang daming tanong. Nagda-drive ka na? Ganun ganito. Saan tayo pupunta? Ganyan. Ang sabi lang ni nanay, basta huwag mo lang tanungin ngayon. Etong bata na to, di na nag-pursue ng tanong Sige ang cool mo Ito, makinig tayo ng music. Ito yung gusto ko ngayon. Na parang naintindihan niya agad ano yung pinagdadaanan na niya na di na siya magiging pabigat. Kasi di ba may mga ibang anak na minsan gusto mong sungalganin may ginagawang importante yan, hindi mo maintindihan, buwisit ka, mamatay ka. Di, ito gusto natin ito makatakas talaga. Nakakaiyak yung yung sa airport park na gustong-gusto siyang ihatid ni nanay pero hindi magawa dahil yung tatay biglang dumating.
Si At humadlang din kasi si Yeonjin. si Yeonjin sabi niya hindi daw niya binigyan ng pera yung asawa. Kaya Kaya bad mood, uuwi. So nagulti siya. Ngayon, nung nabigyan na nga ng target tong asawa, di syempre binablockmail na niya yung nanay ni Yeonjin. Kasi sabi, alam ko kasi na pinatay ng anak mo yung ito ganyan, nakapatay. So, dahil nagpanik na tong nanay ni Yeonjin, gumawa ng paraan para mapahinto to. So, niya, yung police chief natatakas sana dahil nga nalaman yung bangkay, nakita na yung bangkay ni Myung o natakas sana, punta na ibang bansa or saan man. At niya, dinamay niya. So, witness niya. So, kunyari sinama niya dun sa sa driving niya, tas sinagasaan yung asawa nahulog niya. mula sa taas, tinulak pala nung isa nilang Yung shaman. So, Na may 1 billion won. tapos, yung pagkasagasa, sabi niya, okay, hindi malabo mata ko. Hindi malabo mata ko. Umuulan. Tapos medyo malabo malabo yung daan, madilim. Ikaw yung witness ko. Parang yun Oo. yung So, medyo mababa lang yung magiging parusa dahil aksidente nangyari. Kaso nangyari dito, hindi naman nakapag-settle si yun Nam. So, lagi siyang Na kinukulit. win-win kay may win-win yun kasi yung target nilang mapatay yung asawa nagawa and nakulong pa yung nanay ni Oo. Kaya nga At lalong nawalan ng Yun, suporta si Yeonjin. Kaya nga, itong series na talagang sabi ko nga sa'yo, ito yung dahilan ba't ayoko naman ng 30 minutes. Hindi kasi hindi ka mapuprostrate habang nanonood. Yes, merong mga eksena na kunwari may kahinaan si Dong-un, pero later on nalaman natin part yun ng plano, part yun ng ng revenge plot. And nanalo siya all throughout kasi ang nakikita natin hindi yung nabubuking si Dong-un kasi hayag hindi yung nagkakaroon siya ng mistake tapos malaki yung nagiging deterrent dun sa kanyang paghihiganti. Kasi di ba sa Dirty Dinner, like yung kay Ador, nagawa ng paraan para makalusot Dito, nababaon lalo mismo yung mga magkakaibigan to the point na sila na mismo naglalaban-laban sa isa't isa. At yun yung parang bago sa akin kasi nga di natin usually kasi pag mga revenge plot nakikita natin yung pinagdadaanan ng bida na ang daming hardship, ang daming pasakali na hindi matuloy-tuloy. Ito hindi, swabe. Ang nakikita natin, unti-unting nade-deteriorate yung mga gusto niyang paghigantihan at lalo tayo nag-e-enjoy. Tapos may dito yung sa detective. May isa pa dito yung isa pang character dito na una niyang inimbestigahan si Myung-o, di ba? Kasi may nagbigay daw sa kanya ng tip na tungkol doon. Tapos yun nga, in the niya. end, di na niya, sinabihan niya si Dong na dahil magiging busy na wala na akong time para doon sa kaso na to. Pinapatungkulan niya yung alam niya na meron siyang kinalaman. At saka although sabi niya 13 years mang late, at least na nakuha niya yung yung justice. At saka nakakatuwa yung interaction ni Dong sa kanya. Umpisa kasi sinabi ni Dong na nabully siya binully siya ni Yeonjin. Tapos ayaw maniwala ng detective, sabi libelous yan, dito ganyan. Tapos nung tiyatanong niya sa ibang bagay, sabi ni Dong-un, ayaw niya ayaw niya magsalita kasi baka sabihin daw libelous, ito ganyan. Tapos in the end, nung may nakuha ang mga clue yung detective, nakita yung mga DNA, yung DNA kasi ni Yeonjin na nakita dun sa kay Myung-o, nakita dun sa lighter na kung saan isa sa mga nagmatch o isa sa mga patagon dun ebidensya. sa kay Sohee. Kasi ang akala nga nila kay Sohee yun na lighter. So lighter pala yun ang suspect. Tapos sabi nga niya kay Dong-un, totoo nga totoo yung mga sinabi mo dati na nababuli ka ni Yeonjin. So doon na nag-start na ma-unravel yung mga nangyari 13 years ago. So yun yung hindi sunod-sunod na review natin The Glory. Pero yun nga siguro ako kasi
ilang beses ko napanood parehong season eh. Yung Ay, one nga, oo. 3 beses mahigit eh. Tapos itong 2, twice. Twice. And sarap pa rin yung panoorin na parang gusto ko siya ulit panoorin from season 1 diretso. Ganun siya kaganda. And di ako nagtataka bakit hanggang ngayon number 1 yung yung The Mahirap Glory din sa kasi sunod-sunod siya dahil interconnected din kasi yung mga yung mga pangyayari. To the point na ang next na kung panonoorin ko to ng diretso in Korean na. Kasi alam ko na yung details eh. Yes. Parang gusto ko naman marinig dun sa talagang boses nila. Yung ano kasi, iba rin kasi, kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, no? Kaya lang, hindi ko nga rin maintindihan. Hindi kasi ang bilis ang daming details kasi na nilalabas. Nung una, nahirapan din ako sumabay. Kaya pinili ko yung English na lang. translation. Nag-umpisa akong ganyan nung pinapanood ko yung In the Name of God na Korean documentary. Sabi, ang hirap ka ako intindihin yung timeline. Sige, English ko na papanoorin. So, na-enjoy ko yung mga documentaries na yun. Kasi nga, mas madaling i-convert sa utak natin kung ano yung details dahil English na eh. English as a second language, mas madaling i-absorb kasi doon sa babasahin natin, tapos ta-translate pa natin sa Yung narinig mo lang English, tapos binabasa mo pang English, mahirap. Doble na yun, Kasi may ano pa rin, may subtitle Yung pa subtitle. rin. May isa pa lang character na. Tsaka ang bilis minsan ng subtitle dahil ang daming details na nilalabas eh. May isa pa lang character, si Yesul pa pala na hindi alam niya kung anong tama't mali. Yung nung nalaman niya naging bully yung nanay niya. Hindi na daw niya. Hindi kasi yung bata, na rin. Parang, binubully na rin. Hindi, inaayawan ng mga tao kasi natatakot na ibully din daw yung mga anak nila o yung mga iniiwasan. So ayaw na niya doon sa nanay niya kasi nawalan siya ng friends, nawalan siya ng So ayaw na rin niyang maging reporter in the future. I'm not proud of you anymore. At itong si CEO, dahil lumaki na sa kanya yung bata, kahit di niya kadugo, napamahal na sa kanya yung bata. So, itong si Yesol, malungkot sa eskwelahan, tapos may sumisigaw sa kanya. Kala ko nga si Jejun eh. Kasi iba boses, nanibago ako sa boses, lively. Tapos CEO pala. Buti niya lang na nailipat na niya si Yesol bago pa siya pinuntahan ni Jejun. Nakakaloka kasi. Sigawan ba naman Jejun? Yesol, ako tatay mo, ganyan. Tapos sa eskwelahan, no? Ano pa? So, yun. Hindi, sige, tuloy mo pa. So, yun. Wala na akong maalala na hindi pa natin nabanggit. Wala sa is na. Mag-review pa tayo. Magluluto pa ako. So, yun. Marami kasi akong gusto dun sa series. So, yun. Ang review natin pagdating sa The Glory Part 2. Sa mga hindi po nakapanood, panoorin niyo po. At maganda Nasa siya. Netflix siya at number 1. Yeah. At itong si Myung-oh nasa pa Yung trivia pala, si Myung-oh ay nagawa ng pelikula 3 years ago at syempre nasa Amazon Prime ngayon. Kasama si Bella Padilla. Ang title ay Opa. Ultimate pa? May Ultimate Opa, yun. Dalawa yung Opa niya. At siya dito, parang Filipino-Korean something. Kasi nagpi-Filipino siya dito. Tapos pala, sa Amazon Prime din pala, sa Prime Videos din pala, yung Walang Kaparis ay showing na rin. Yan. Sa mga naka-Amazon Prime na, kasi naka-dekta kasi yun sa Pa-share. Pero pa-share ang nakikita ko password. si Myung-oh, kinikilabutan ako. Pero dito Kikiligin ka. papakiligin ka naman ni Myung-oh dahil nagtatagalog po si Myung-oh dito. Pinagtagalog po siya pilit. Sumasakit ang tiyan niya. Sumasakit po ang tiyan niya sa maanghang. Grabe siya. So, yun po ang ating review at subukan, hindi pa natin ano bang next na review natin ng mga series, may alaman natin the future. Pag may Amazon Prime na tayo. Pag may Amazon Prime, May maganda doon yung Walang Kaparis. Tsaka yung yung kay The Boys. Yung maraming The Mistress ba yan? Tawag dito? 10 Mistress. 10 Mrs. Yung si Eugene? Iba ba yun? Sila Eugene Domingo. Eugene Domingo. Sila Jan Arcilla. Maganda rin yung nasa Amazon Prime. Kaya lang iba pa rin. Andun din yung ibang nasa Vivo. Pag nilibre na kami ni Gab. May trivia pala tong sa The Glory, yung PD nito. Yung may issue na na nag-aral daw sa Pinas. Tapos nambuli daw. Pero ang rason naman daw niya, gumanti lang daw siya dahil na tukso, na bully yung girlfriend niya, ganun. So yun lang naman ang konting trivia. So yun, maraming salamat po ulit sa mga nanood sa atin at go Gama.
Yun, syempre, huwag nyo kalimutan i-like and share ang aming mga videos. At syempre, mag-comment kayo ng inyong mga suggestion kung ano ang inyong gustong reviewin namin. At pag-usapan natin yun. Huwag nyo kalimutan i-like ang aming Facebook page. facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din kami Instagram. instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming Twitter. twitter.com/fpsmediaph. Meron din tayong YouTube, Twitch at TikTok. youtube.com/fpsmediaph. twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. Siyempre, meron tayong Bilibili. Pa-follow po namin Bilibili. Nag-upload po kami doon ng spoiler review ng mga anime sa 168-935-7570 at sa Senyoy Gaming naman po sa 139-75-19703. At yun, siyempre, dumalo kayo sa aming website www.fpsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat po ulit. Kita-kats po tayo sa iba pa natin mga spoiler review. At later, kita-kita po tayo sa spoiler review ng The Right One, Orduha, at Actually, saka... magre-review na tayo. Ay, mag-aano na pala. Alas 6 na eh. So, hanggang sa muli. Babu!